Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw na Martes, garantisadong mabilis lang to. Sinuspende ng House Justice Committee ang pagtalakay sa unang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos nang walang naging desisyon kung ito ay sufficient in substance. Minabuti muna ng komite na bukas na lang bumoto para mapag-isipang mabuti ang merito ng reklamo. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Guillar. Ipinagpabukas ng House Committee on Justice ang pagboto kung sufficient in substance ba ang unang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa pinuno ng Justice Panel na si Batangas Representative Jervy Luistro, ito ay para makapag-isip-isip na mabuti ang mga mambabatas kaugnay ng merito ng reklamo na inihain ni Attorney Andre De Jesus. Nakatakda rin bukas pagbotohan ng sufficiency in substance ng ikalawang impeachment complaint na inendorso ng Makabayan Bloc. Bago ang pagtalakay sa mga alegasyon na nakapaloob sa unang reklamo, bumoto ang komite kung dapat bang isaalang-alang ang authenticity ng mga dokumentong kalakip ng impeachment complaint. Sa botong 24-21, ibinasura ng komite ang mosyon na pansamantalang ibukod ang usapin ng authenticity ng mga dokumento para sa determination ng sufficiency in substance. Matapos yan, sunod-sunod ng tinalakay kung ground for impeachment ba ang mga alegasyon laban sa Pangulo. Unang tinalakay kung nilabag ba ng Pangulo ang konstitusyon nang hayaan itong maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalhin sa The Hague, Netherlands. Para sa ilang mambabatas, hindi sapat ang news articles para patunayan na kinidnap umano ang dating Pangulo, bagay na dinepensahan ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay na siyang nag-endorso ng reklamo. Madam Chair, yung mga news articles, yung mga publicly available published articles, kasi sila po yung pinaka-accessible na form ng public record na nag-reflect ng mga event timelines at statements na alam naman ng public. Gaya po ng sinabi ko kanina, isa sa mga layunin ng mga news articles na ito ay mag-establish ng pattern na mayroong nangyayaring graft and corruption, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust. Based on the answers of the endorser, on the first ground, my position is that the allegations is not sufficient to form an impeachable offense on the first ground. Sa alegasyon naman na may drug addiction ng Pangulo, ipinunto ng isang mambabatas na walang record na magpapatunay nito. There is no evidence or authenticated records submitted by the complainant. That will support his allegation that the respondent is actually using illegal drugs. The complainant did not even mention that he has personal knowledge of the drug addiction of the respondent. Hindi rin nakitang sapat na mga miyembro ng komite ang mga dokumento na susuporta sa alegasyon na nakatanggap ng kickback mula sa flood control corruption ang Pangulo at binuo nito ang Independent Commission for Infrastructure para pagtakpa ng mga kaalyado. Medyo kapos talaga sa allegation yung complaint. It seems overly complacent for the complainant to be sparing in his factual allegations as to establish the ground for impeachment. For me, Madam Chair, there is simply paucity of factual allegations. Again, this is insufficient. Sa kabila nito, matuturing pa raw na premature sa ngayon kung tutukuying insufficient in substance ang reklamo. I think it's a bit premature to state that House members have already made up their minds on what to vote. So the question on the matter will be decided not today, but tomorrow po, when the question is asked on whether or not they would vote on the sufficiency in substance of that particular complaint. So There are 39 members of the Committee on Justice. Kaya, although kanina, kung maririnig ninyo, may mga nagsalita, pero that is not yet conclusive kung ano yung magiging boto dahil kung tutusin, halos wala pa yatang 10 yung mga nag-air nung kanilang
mga salita. Michelle Giliang para sa All TV News Channel 2. Inaanak pa mismo sa kasal ang mga primary suspect sa walang awang pagpatay kina Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molinido at sa kanyang 8 taong gulang na anak na si John Ismael. Sensitibo po ang balitang ito. Narito ang report. Itinuturing ng case closed ang pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molinido at sa 8 taong gulang niyang anak na si John Ismael. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, batay sa isinagawang investigasyon, sapat ng ebidensya upang magsampa ng mga kaso laban sa mga sangkot na mag-asawang car dealer na Christian at Pia Katrina Panganiban, kasama ang accomplice nila na si Hil Valdemoro at ang kapatid ni Christian na si Maribel na nandoon sa scene of the crime. Nireport po sila nawawala ng January 16, 2026 sa Quezon City. At nahanap ang kanilang mga labi si Diane Marie po sa Bulacan at sa Tarlac. Sa bahay pala ni Panginiban ay pinatay si Diane Marie Molinido sa pamamagitan ng gunshot wound na pumasok dito sa ulo at lumabas habang siya ay nakaupo at lumabas po sa kanyang pigi. Ang kanyang anak po na si John Ismael ay ginapos ang ulo ng plastic bag at namatay dahil sa pananakal. Halang ang bituka ng mga sospek dahil matapos ang krimen, inilagay ang mga wala ng buhay na mag-ina sa likod ng sasakyan at sinama ng mga sospek ang kanilang mga batang anak para raw sa isang bakasyon. Kasama nila yung mga anak nila sa kotse habang yung labi ni Diane Marie Molinido at kanyang anak ay nasa likod na nakabalot. Dapat papunta silang Baguio, pero biglang umikot, pabalik, tinambak nila ang katawan ni Diane Marie Molinido at ni John Ismael doon sa Tarlac at sa Bulacan. Galing doon ay natulog sila sa isang motel sa Fairview. May CCTV footage po tayo na pumasok sila ron, kasama yung mga anak. Galing doon ay dumiretso naman sila sa Pansol, Laguna, kung saan sila yung natulog ulit at bumalik na naman sa kanilang bahay. Sa halagang 450,000 pesos na bayad sa sasakyan ng biktima ay pinatay na lamang ito at ang kanyang 8 taong gulang na anak. Iniimbestigahan na rin ngayon ang asawa ni Diane Marie na si John Molinido na person of interest ngayon ng PNP. 3 taon na silang hiwalay at nang malamang patay na ang kanyang mag-ina ay ipinakremate na ito agad. Wala raw bakas ng lungkot sa mukha ng dating asawa. Wala siyang remorse. Hindi umiiyak, hindi malungkot. Asawa at anak ang pinatay. Ngunit marami pang development to. Kinasuhan ng asawa si Pia at si Christian ng carnapping. Wala daw sa kanyang pangalan. Nasa kanyang pangalan ng kotse pero binenta na wala sa kanya. Sa mga balita sa probinsya, low pressure area o LPA sa labas ng PAR, mataas ang tsansang maging bagyo ayon sa Pag-asa. At 8 sugatan ng araruhi na multicab ang isang grupong nagkakasiyahan sa Minglanilla sa Cebu. Mabilis sa balitang hatid ni Era Joy Briones mula Kalibo Cable News. Sugatan ng 8 katao matapos araruhin ng isang puting van ang mga residenteng nagkakasiyahan sa kalsada sa Barangay Kadulawan, Minglanilla kahapon. Ayon sa Minglanilla Police, minamaneho ni Johnny Janjan Castañares ang nasabing multicab na galing sa isang pistahan. Sa video, makikita na binabagtas ng multicab ang bababang bahagi ng kalsada nang bigla umanong pumalya ang preno ng van. Agad isinugod sa ospital ang mga nasugatan, habang ang barangay chairman agad din sumuko. Inamin din itong nakainom ng alak bago ang insidente at nangakong sasagutin ang gastusing medikal at danyos ng mga biktima. Maghahain ng kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property laban sa barangay chairman. Nananawagan ng tulong ang mga apektadong residente ng Sagay City, Negros Occidental matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng shoreline nitong weekend. Sa tala ng Sagay LGU, mahigit 6,000 residente ang napilitang lumikas sa kanilang mga tahanan. Ang mga evacuee ay nagmula sa 4 na barangay,
Paraiso, Fabrika, Bato at Poblasyon 2. Nagtayo ng pansamantalang silungan upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektado, kabilang ang pagkain, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan. Samantala, ilang footbridges at hanging bridges sa Barangay Makiling, Pui at Poblasyon 2 ang nasira dahil sa malakas na agos, kaya nahirapang makarating ang tulong sa ilang lugar. Ang pagbaha ay sanhi ng tuloy-tuloy na pag-ulan at 1.7 metrong taas ng tide na nag-overflow sa mga drainage system at mababang lugar sa lungsod. Sa kasamaang palad, isang 87 anyos na babaeng bedridden ang kinumpirmang namatay dahil sa pagbaha. Kaugnay niyan, naglabas ng heavy rainfall warning bulletin ang Pag-asa dulot ng Shoreline at LPA kung saan apektado ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dagdag pa ng Weather Bureau, mataas na ang tsansang maging bagyo ang LPA sa labas ng PAR. Huli itong namataan silangang hilagang silangan ng Mindanao. Era J. Briones para sa All TV News, Channel 2. Naglabas ng pahayag si Villar Group Chairman Manny Villar sa reklamong isinampa ng Securities and Exchange Commission at DOJ sa Villar Land Holdings Corporation. Ayon pa kay Mr. Villar, hindi pa natatanggap ng Villar Land Holdings ang kopya ng reklamong final ng Securities and Exchange Commission at Department of Justice. Binigyan din ito na patuloy na itinataguyod ng Villar Land Holdings Corporation ang pinakamataas na pamantayan ng mabuting pamamahala ng korporasyon. Bukas at lubos na makikipagtulungan ng kumpanya sa gagawing fact-finding commission ng SEC. Sinabi rin ni Villar na sa lahat ng taon niya bilang negosyante, hindi pa siya kailanman nasangkot sa mga iligal na gawain upang makapandaya ng mga customer at investor o labis na makinabang sa pansariling interes o sa anumang kumpanyang kanyang pagmamayari. Naniniwala din siya na mananaig ang katarungan at mapapawalang bisa ang mga kasong isinampa ng Securities and Exchange Commission sa kanyang pamilya at mga kumpanya. Matatandaang nag-file ng kaso ang Securities and Exchange Commission o SEC sa Department of Justice tungkol sa alleged market manipulation, insider trading at misleading disclosures. At sa sports balita, Pinoy tennis star Alex Ayala pasok sa round of 16 ng Abu Dhabi Open. Phil-Canadian Leylah Fernandez makakaharap si Ayala sa doubles match. Mabilis sa balitang hatid ni Enzo Laca. Pasok na sa round of 16 si Pinay tennis star Alex Ayala matapos itong talunin si Zeynep Sonmez ng Turkey sa round of 32 ng Abu Dhabi Open. Parehong nakuha ni Ayala ang dalawang set 6-4, 6-3. Matapos ang laban ay pinuri ni Ayala ang laro ng kanyang off-court bestie. I'm so honored to share the court with one of my closest friends, Zeynep. I admire her so much and she's really making waves in many ways, and our friendship goes beyond tennis, so I'm so grateful for that. Susunod na makakalaban ni Ayala si Alexandra Sasnovich ng Belarus sa round of 16. Pero bago yan, magtatagpo ang landas ni Ayala at Phil-Canadian Leylah Fernandez sa doubles match bukas. Kahapon, panibagong career high ang naitala ni Ayala matapos itong umangat mula 49th spot sa 45th spot sa WTA ranking. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. At mapapanood nyo na rin kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.